Magandang araw! Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa reformasyon at kontra-reformasyon. Sa kasagsagan ng Renaissance ay may isa pang kilusan na nagbunsod ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng mundo, lalo na sa Europa. Bago pa man umingay ang pangalan ni Martin Luther, ay mayroon ng mga pangyayari sa ika-15 siglo na nagtulak sa pagkakaroon ng reformasyon. Upang lubos na maunawaan ang kaugnayan ng Renaissance at pagsisimula ng reformasyon sa Europa, tingnan natin ang 4 na kaganapan na ito. Una, ang paglakas ng kapangyarihan ng Estado. Sa kalagitnaan ng ika-15 siglo ay umusbong ang Renaissance state, natampok ang mga bagong monarkiya, partikular sa Pransya, England at Espanya. Nag-focus ang mga bagong monarkiya sa otoridad ng hari at pagkontrol sa simbahan. Ikalawa, mga pagbabagong sosyal sa Renaissance. Malaking bahagi ng populasyon ng Europa ay binubuo ng mga peasant o magsasaka. Dahil sa hindi makatarungan ng mga polisiya sa pagitan ng mga magsasaka at kanilang mga panginoong may lupa, lalo na sa Germany, humantong ito sa kanaisan ng mga magsasaka na suportahan ang mga kilusang may kinalaman sa pagreporma ng simbahan. Ikatlo ay ang epekto ng pag-imprenta. Sa panahon ng Renaissance, umusbong ang tinatawag na movable type printing na pinangunahan ni Johannes Gutenberg. Dahil nakapag-imprenta na ng malaking bilang ng mga libro, naging daan ito upang mapabilis ang pagkalat ng ideya ng reformasyon sa iba't ibang bahagi ng Europa. At ika-4, ang Kristyanismong Humanismo. Sa kalagitnaan ng ika-15 siglo, sumiklab ang Kristiyanong Humanismo sa pangunguna ni Desiderius Erasmus. Ito ay bagong pagtingin sa relihiyon na tinawag niyang the philosophy of Christ. Maraming kontemporaryong historiador ang nagsasabi na Erasmus laid the egg that Luther hatched. Ibig sabihin, bago pa man umusbong ang pinaglalabanan ni Luther, ay naglagay na ng pundasyon si Erasmus sa pagsisimula ng reformasyon. Sino nga ba si Martin Luther? At ano ang naging gampanin niya sa reformasyon? Bago natin makilala ng lubusan si Luther, tunghayan muna natin ang nangyayari sa simbahan bago pa ang lubusang pag-usbong ng reformasyon. Tatawagin natin itong the Eve of Reformation. Ninais ng mga tao na magkaroon ng reforma dahil sa 2 dahilan. Una, ang talamak na korupsyon sa simbahan. Isa sa mga sikat na katiwalian ng simbahan ay ang pagbebenta ng indulhensya. Ang indulhensya ay isang paraan ng simbahan upang magkaroon ng pondo sa kanilang mga proyekto, gaya ng pagtatayo ng mga katedral at pondo para sa mga digmaan. Ang konsepto ng pagbebenta ng indulhensya ay nagmula sa paniniwalang may kapangyarihan ng simbahan na magbigay ng mga kapatawaran sa mga kaluluwang nasa purgatorio. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagbili ng indulhensya, maaaring mabawasan ang oras na igugugol ng isang tao sa purgatorio bago makarating sa langit. Pagdating naman sa mga papa sa panahon ng Renaissance, karamihan sa kanila ay sangkot sa mga makamundong gawain. Isa sa mga sikat na halimbawa ay si Julius II, o kilala rin sa tawag ng Warrior Pope. Pinangunahan niya ang isang armadong grupo upang talunin ang mga kumakalaban sa kanya. Nadismaya ang mga Katoliko dahil tila kabaligtaran ito sa turo ng simbahan na pahalagahan ang kapayapaan at ang buhay. Si Martin Luther ay isang mongheng Augustinian at naging propesor ng teolohiya sa Universidad ng Wittenberg. Nabagabag siya at nagsimulang magduda nang mabasa ang kaibahan ng turo ng simbahan sa katuruan ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Pagdating ng ika-31 ng Oktubre taong 1517, hindi na natiis ni Luther ang mga pangyayari na ito, lalo na ang pagbebenta ng indulhensya ng simbahan. Kung kaya nagpaskil siya ng isang dokumento sa pintuan ng simbahan ng Wittenberg na tinawag na 95 Theses.
Hindi matanggap ng simbahan ang mga ideya ni Luther, kaya nagpasya silang ipataw sa kanya ang kaparusahang excommunication. Ipinatawag din si Luther sa Reichstag o Imperial Diet ng Banal na Imperyong Romano. Inilabas nila ang Edict of Worms kung saan pinangalanan si Luther bilang isang heretic o erehe. Ipinaaresto si Luther, ngunit ipinakulong na lamang siya ni Frederick III sa kanyang kastilyo. Isa siya sa mga sumusuporta at dumepensa kay Luther. Ang selyo ni Luther. Ang selyo ni Luther, o mas kilala bilang Luther Rose, ay isang selyo na mismong si Martin Luther ang nagdisenyo upang ipresenta ang kanyang paniniwala at pagkakaintindi sa Ebanghelyo. Bawat parte ng selyo ay may kahulugan, pati na rin ang mga kulay na nakapaloob dito at ang posisyon ng bawat bahagi. Halimbawa, ang puso ay dapat nasa loob ng isang puting rosas upang maipakita na ang pananampalataya ay nagbibigay ng kagalakan, aliw at kapayapaan. Ang iba pang klase ng protestante. Ang pagtutol ni Luther sa indulhensya at pagkwestiyon sa kapangyarihan ng Papa at iba pang patakaran ng simbahan ay nagsilbing inspirasyon sa ibang mga tao at grupo upang ilabas ang kanilang mga alinlangan tungkol sa simbahan. Bukod sa Lutheran Protestant, narito pa ang ilang protestanteng grupo sa panahon ng Reformasyon. Ang Calvinism ay pinangunahan ni John Calvin. Katulad ni Luther, naniniwala rin siya na ang kaligtasan ay maaari lamang matamo sa pamamagitan ng pananampalataya. Itinuro ni Calvin ang ideya ng predestination, na nagsasabing ang Diyos ay may mga itinadhana ng mapunta sa langit. Ang ibang tao ay maliligtas at ang iba ay hindi. Ang mga Anabaptist ay pinasimula ni Ulrich Zwingli, na isang pari mula sa Switzerland. Ang mga Anabaptist ay naniniwala sa paghihiwalay ng estado at simbahan. Ang Anglican Reformation ay higit na nakapokus sa politikal na aspeto kaysa relihiyon. Ito ay nagsimula nang tumiwalag sa Rome ang simbahan ng England sa panahon ng pamumuno ni Henry VIII. Nang hindi siya bigyang pahintulot ng simbahan, nahiwalayan ang asawa niyang si Catherine of Aragon. Sa kabila ng pagtiwalag ni Henry sa simbahan ng England, wala pa rin gaanong nagbago sa kanilang paniniwala. Ang kontra-reformasyon. Ang kontra-reformasyon ay ang tugon naman ng simbahang Katoliko sa mga protesta ng mga kilusang katulad na binuo ni Martin Luther. May dalawang importanteng pangyayari na naglarawan sa kontra-reformasyon ng simbahang Katoliko. Ang pagtatatag ng Society of Jesus. Sa dami ng orden sa reliyon na naging bahagi ng kontra-reformasyon, ang pagtatag ng Society of Jesus o mga Heswita ang pinakamahalaga sa lahat. Pinasimulan ito ni Ignatius of Loyola, na isang maharlikang Espanyol. Ang bagong orden na ito ay nag-focus sa prinsipyo ng ganap na pagsunod sa Papa, higit na istriktong pamantayan para sa lipunan, paggamit ng edukasyon para makamit ang mga mithiin nito, at dedikasyon sa pagiging handa na makisali sa hidwaan para sa Diyos. Isa sa mga mahalagang gawain ng mga Heswita ay ang pagpapadala ng mga misyonero sa iba't ibang lupain na hindi Kristiyano. Si Francis Xavier ang naatasang magbahagi ng Catholic Christianity sa bansang India at Japan, habang ang Italianong si Matteo Ricci naman ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa China. Ang Konseho ng Trent. Noong 1545 ay nagpatawag ang Santo Papa na isang pulong upang pag-usapan ang mga problema na kinakaharap ng simbahan. Mula sa naging usapan sa Konseho ng Trent, nanatili pa rin ang mga pangunahing aral ng simbahan, gaya ng tanging ang simbahan ang magpapaliwanag ng Biblia. Ang magbibigay ng kaligtasan ay pananampalataya at mabubuting gawa. Ang Papa ang pinakamataas at pinal na otoridad ng simbahan. Ipagpapatuloy pa rin ang mga ritual at sakramento.
at hindi pa rin maaari mag-asawa ang mga pari. Nagkaroon din ng mahalagang reforma sa simbahan gaya ng pagbabawal ng pagbebenta ng indulhensya at pagpapairal ng istriktong disiplina para sa kaparian. Para naman sa kontra-reformasyon, gumawa ng listahan ng simbahan ng mga aklat na bawal basahin ng mga Katoliko na tinawag na Index Librorum Prohibitorum. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na mayroon kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!